Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Administrator, naimbag na bigat, Apo. Sir, naibagabigat. Good morning po sa ating lahat. Apo, mabuti ho't mismo ang presidente pala nag-atas na, kumilos na tayo para dito po sa pagpasok po ng El Nino. So ano na ho yung mga nakalatag na mga programa natin, admin? Well, totoo yan, sir. Ano? Nagpa-meeting na po siya nung Monday. Nag-meeting na po kami nung Monday. At, well, sa niya naman po, ang report ko sa kanya nung Monday, proactive naman tayo. Ano? So, ibig sabihin, ginamit natin yung mga lessons learned natin noong El Nino noong 2023-2024 para po ilatag yung mga programs natin. May short-term, medium-term at long-term solutions po tayo. Ano? Kabilang po rito sa short-term solution natin. Una, yung pagbabago po ng ating cropping calendar. Yun. Ano po? Oo. So, kailangan talaga nating baguhin yung ating cropping calendar para makaiwas tayo sa bagyo at the same time makatipid tayo sa tubig. Ano ho? Halimbawa, lagi ko pong binabanggit sa inyo yung dito sa may area ng Pantabangan area, talaga ang target na natin dyan ang first cropping natin is yung October, ano po. Oo. Dahil pag October, naulan pa. So hindi kami nagamit po ng tubig sa ating dam para mag-land soaking na tinatawag. Dahil umuulan pa, so nag-iipon pa tayo ng tubig. Ano po? Oo. Diyan tayo ng February, quick turnaround na naman tayo ng Marso. Oo. Patunayan, sir, ngayon nakadalawang cropping na tayo, mataas pa rin yung yield lamang tubig ng ating dam. mataas pa rin tubig. Oo. Pero pangalawa, yung mga tinatawag natin yung alternate wetting and drying technology natin. No? Hindi na dapat nakababad lagi yung ating palayan. Dahil dati ang practice mga farmers natin, nakababad palagi para hindi daw tubuan ng damo. No? Tamad. Pero ngayon, may sistema na tayo para hindi tumubo ang damo. At the same time, makatipid tayo ng tubig. In fact, at around 30% po matipid natin tubig pag AWD ka. At gumaganda po yung ani ng ating mga farmers. Isa rin po yun. Ito, admin, yung binabanggit ninyo, yung mga in-implement natin dito sa Pantabangan service area, paano ho sa ibang panig ho ng kapuluan? Ano ba? Receptive ba sila? Nationwide po yung ginawa natin. Ginawa ko lang example po itong Pantabangan area dahil yung pinakamalaki nating system. So, yan po yung ginawa natin nationwide. At depende po yun sa weather pattern ng ibang regions dahil hindi naman ho para-parehas So, but yun po yung theory na ginamit natin. So, pero hindi lang po yun. Admin, yung acceptance nila, yung paggamit nila ng binhe na drought tolerant, okay ba yung mga Ganun, ang pagandaan lang po ay sa niya, again, constant po yung communication natin sa ating mga magsasaka. Meron kami yung tinatawag na system management conference na kung saan, bago tayo magtanim, kinakausap natin yung mga farmers. Sinasabi namin, ito lang ang mapatubigan natin sa kabuuan ng ating sakahan. Ito yung mapatubigan, yung dulo ng irrigation facilities natin, kailangan ng magtarim ng high value crops. Sabi namin sa kanila. So, ibig sabihin yung pakikipag-usap po sa kanila, sir, yun yung kisan niya. At hindi lang kami nagkikipag-usap sa kanila. Yung approach natin dito, whole of government approach. So, nandiyan ang LGU, nandiyan ang DA, para tulong-tulong po kami na nagbibigay ng solusyon dito po sa problema po ng ating mga farmers. Opo. Pero yung matagal nang ipinapanukala na small water impounding system sa mga sa upper area natin, naka-in place na rin ba 'yon? Na isa katuparan na ba 'yon? Yes, ito po kasama po yan sa short term at pang long term solution natin. Napansin niyo naman po, tuwang-tuwa yung ating Pangulo pag natatapos tayo, pinupuntahan niya talaga at nag-inaugurate tayo. In fact, nung nakita kami nung Monday, sabi ko may 3 na naman tayong natapos. Sa Sorsogon, sa Bohol, at isa sa Palawan, sabi ko sa kanya. So, pagbalik daw niya galing Japan,
ay mag-inaugurate ho ulit kami. Ano po? At yung malalaking dam po natin, kagaya ng Balog-Balog Dam, no? Very controversial, di ba? Ngayon, naka-full blast na po ang NIA dyan. No? So, hindi lang yan, yung Tumawini, na river yung Tumawini multipurpose project natin sa Isabela. Malaki po yun, nasa mga 14 billion yun. Ano? At forbidding na rin namin yung Inisait. Yung Inisait, nasa 30 billion din yan. So, hindi lang yan, pati yung mga solar pump irrigation projects natin na nakita na ng NIA ang dahilan kung bakit ang laki pa ng hindi na-irrigate ng gobyerno ng mga palayan. At ang ironic to dito, nandoon sila sa tabi ng mga ilog. major river basin. Correct, oo. Kagaya ng Isabela at ng Cagayan, magtaka ka, bakit ang daming hindi irrigated? Tabi naman ng Cagayan River, na pinakamalaking ilog natin sa buong Pilipinas. Well, ang dahilan po dyan, Sir Henry, is that kapag naglagay ka kasi ng dam doon sa malalaking ilog natin, hindi siya feasible. Masyadong makastos, ano? Pangalawa, pag naglagay ka ng dam ngayon doon, magbabaha yung upstream ang ating ilog. So, ang solusyon naman dyan ay yung mga pump irrigation. Ang problema naman, yung mga pump irrigation na itinayo ng mga unang panahon, siyempre diesel yan at kuryente. Madami ang nagsara dahil hindi mahalang diesel, mahalang kuryente. Tumapansin mo, dami natin tinatayo ngayon mga solar pump irrigation projects, di ba? So, ang ginawa nyo na lang, ang pinalitan yung makina, instead na diesel, nilagyan ng solar. Gano'n na lang yung magiging approach. Malayo pa din mas mura, sir, pagka solar pump irrigation, no? Yung dam, kung magtayo ka ng dam, umaabot ng 1.6 million pesos per hectare ang nagastusin mo dyan. Pag solar pump, yung mga pinalitan lang natin ng makina, 250,000 lang yun per hectare. At pag nagtayo ka naman ng bago, mga between 400,000 to 1 million pesos lang per hectare ang average. Mabilis mo pang itayo yan. In fact, kung punduhan nga ng, kung meron lang tayong sapat sana na pera dyan, punduhan ng gobyerno ngayon yan, ang dami natin matatapos before ang end ng term ng ating presidente. Apo, yung binabanggit natin na, na water impounding, gaano kalalaki ito? Yung small water impounding system? Nag-average po yan ng mga 1 million. Yung gagawin natin dyan sa may sa may Bustos, ano po, yung babagsak sa Bulacan, yung sa may Bayabas Dam, 54 million cubic meters po yun, sir. Ano? Teka muna, admin, kung ganun lang naman, bakit hindi pa pasanin ng LGU para makontrol din ang pagbaha? Di ba? Yan din po, ano? In fact, yan nga po, tamang-tama sinabi niya yan. Alam niyo ba ang LGU, malaking asset po niya na hindi niya ginagalaw. In fact, ang mga LGUs, kung hindi nga sapat yung pundo nila, pwede nga silang umutang Pwede nga nilang yung kanilang 20% develop yung kanilang tira para magtayo sila ng ganong mga struktura. Ang maganda po dyan, sir, may bawi sila Kapag nagtayo ka kasi ng mga irigasyon na ganyan, siyempre, nagbibigay ka ng hanap buhay sa yung mga farmers. Alam niyo po ba na sa probinsya, wala ka namang maibigay na trabaho dyan. Kukunti naman ang mapapasok mo sa munisipyo. Correct. Pero halos lahat ng tao dyan, 70-80%, nagtatrabaho sa bukid. Kung binigyan mo ng tamang irigasyon yan, di lahat yan may trabaho. Hindi lang yun. Sa ating mga kababayan. Hindi lang yun. Alam niyo, tama naman yung sinabi niyo. Oo, dapat yung LGU, hindi lang yun. Pwedeng magamit din na supply ng water district Yung ibang mga lugar, walang supply ng tubig, edi magtayo kayo ng small water impounding system kung magkano ang minimum, 1 million. Ganun lang po yan Hindi, tapos the sequence, the stages siya, di ba? Hindi naman kinakailangan isang buhos Kasi kalbo na yung bundok natin, di ba? Wala nang capacity yung mga ilog natin na mag-hold ng tubig. So, ang nangyayari, pag buhos ng ulan, buhos din yung tubig baha, di ba? Kaya nasisira yung mga taniman, gaya ng nangyayari ngayon sa Mindanao. So, kung meron tayong small water impounding system, di ba, magkakasunod naman yan magagamit pa rin natin sa water supply. Di ba? So, dapat, hindi dapat iasa sa NIA Dapat LGU din ito. Siguro in partnership with NIA. Tama po yan. Diyan na lang po sa may Central Luzon area, yung napakaluwang po ng kanilang mega dikes. Yan, ano? Paano ba kung mag-request ka na sa highways, magtayo siya ng sabodam upstream of the mega dikes para hindi na bumulusok pababa yung mga sediments, ano? Itong lahar. Tapos hukayin mo na.
O kain mo na yung sabudap, total, mayroon ng dikes yan eh. Di ba? Para makapag-ipon ka na ng tubig. Oo, may impound ito. Kung gusto may solusyon. Oo nga po. Kaso, yun ang problema. Wala tayong Department of Water eh. Dapat pagka Ayun may nga po, department, dapat, dapat pag may Department of Water tayo, kayo yung dapat unang sekretary. Di ba? Hindi lang po yan. para mas magabayan. Tignan mo na lang sa Cebu. Ang laki ng pangangailangan ng Cebu ng Tubig. ng tubig, inuming tubig. Maano ba kung nagtayo sila ng mga impounding dams upstream ng kanilang mga ilog kaysa binaha sila ngayon, di ba? Ang mindset kasi ng karamihan, magtayo ka ng dike, yung dike, sementuhin mo yung... Masyadong mahal yun eh. Ang alam nilang project. Hindi dapat yan. Oh, tsaka bukod doon sa small water impounding, i-reinforce mo ngayon ng bioremediation. 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin eh. 'Di ba? Tama. Dapat dapat kayo ang taga-tulog yan. Kailangan natin ng congressman. Dapat talaga kayo. Pero kumukonsulta ba sa inyo? Yung mga LGU, mga lugar na ito, admin, meron bang mga kaya lang, yung iba kasi humihingi lang pagka may gustong ipatayong irrigation dike. Pero ito, laki ng pondo. May mga IRA naman itong mga LGU natin. Kung aasa sila ng husto sa pondo ng NIA, buti nga tayo ng siyam-siyam. Diba? Dahil natumbok po yan, sir. Alam nyo, yan ang pinakamalaking pondo sa buong Pilipinas na hindi natin natap, yung pondo ng mga LGU. Oo. Kung lahat, bawat isa ay gagalaw, bawat isa ang may project na impounding dam. Alam niyo po ba na kami yung model dyan noon, sir? Meron kami ang unang nagtayo ng water impounding project sa buong Pilipinas. Pero tinulungan po kami ng DPWH noong panahon po yan ni Secretary Simpson. Oo, sa bayan ng ano? Po ng tubig, sir. Ayan. Oo, nung mayor po kayo. Naging model po tayo sa buong Pilipinas dahil dyan sa project. So, pwede naman nilang tignan at gayahin na lang ho natin. Hindi ko mahirap yan, sir. Hindi lang yun. Tsaka mas mabilis na implement kasi hindi mo na kailangan ng massive structure. Di ba? At ang gagamitin mong materials, sir, yung materials, yung mga nandun. Nandun na sa lokal. Earth dam, nandun lang na materials ang gagamitin mo at yan ang itatambak mo. Kasi earth dam lang po ginagamit yan. Hindi, pero kailangan pa rin siyempre ng bakal para kahit paano matibay-tibay yung structure. Ano ha? Yung ang gagamitan mo lamang po ng semento dyan, yung sa spillway, yung drainage niya. Pero ang pinakamarami pong materials na gagamitin mo dyan ay yung earth dam. Tsaka yung boulders lamang po na gagamitin mo dyan. Wala nga lang kickback dyan. yun ang malungkot, ano ha? Kaya siyempre hindi nila walang kickback pagka maliit budget eh. Pag-uusapan natin yung sinasabi mo. Ang maganda po kasi dyan sa mga projects na ganyan, sabihin na natin hindi natin talaga masarahan yung ganyan. Sabihin na natin meron talaga yan. Pero lahat masaya, lahat kikita dahil kikita yung dati yung mga farmers natin at may bawi tayo doon sa gastos. Correct. Magiging productive area yung lalagyan mo ng production area yung lalagyan mo ng mga dams na ganyan. So eventually mababawi mo yung ginastos mo dyan. So ang tawag ko po dyan, yung mga project po yan na triple bottom line concept dahil may environment, social at economic. Hindi lang yun, admin, napatunayan na kaya nagtataka nga tayo bakit hanggang ngayon kukunti pa lang itong mga water impounding system natin. Ay, sus me. Ang napansin ko, sir, napansin ko, yung dahil ito sa parochial thinking ng national government agencies. Halimbawa, yung highways, pag sinabi mo kasi na flood control, flood control yan. Basta kami, maggawa kami ng yung dam, mandate yan, sasabihin sa'yo, mandate yan ng NIA, mandate yan ng DA. Pero kung, lahat katalima doon sa gusto ng ating Pangulo na convergence, bayanihan, magtutulungan tayo, dapat gano'n ang mindset. Kaya kailangan talaga tama ka yung Department of Water para siya yung mag-iisa ng ating purpose. Anyway, kulitin natin sila dito, admin. From time to time, tawag ho kami. But meron ba kayong listahan ng mga area na merong mga small water impounding na? Para kung may gusto silang kopyahin.
na pagtatayuan ng mga projects na binigay namin sa DPWH. Alam sige. niyo, pag kayo lahat pagbigyan ng DPWH, sir, Oh, naku, masaya ang Pilipinas. Hingi- Pag kayo ang susundin ng DPWH sa kanilang flood control projects, kukunin lang sana nila, no? Yung listahan sa amin, yung ibinibigay namin sa kanilang listahan. At doon itatayo yung kanilang mga flood control project. Pakipadala. Masaya po ang sambayanan Oo. ng Pilipinas. Pakipadala dito sa amin sa amin admin para ikulit natin. In the meantime, maraming salamat Yes, po. sir. Opo. Maraming salamat. Diyos Mayor. Si Administrator Eddie Guillen ng NIA.